Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-406 na kabanata, Guro o Tagapagtanggol. Tawang-tawa ang mga estudyante ng Class 6 na baitang nang makita nilang agad umatras si Eric. Pinahiya siya ng husto ni Alex nang paupuin siya sa sarili niyang glue trap. Ngayon, si Heidi naman ang nagpapabago ng plano niya. Halos magkasabay ang tawanan ng klase habang tinitingnan si Eric na naghubad ng kanyang nakadikit na pantalon, naiwan na lamang siya sa kanyang boxer shorts. Halos hindi makatingin si Eric sa kanila, ang pakiramdam niya ay kaiya-hiya talaga. Samantala, hindi natutuwa si Lance sa naging desisyon. Pumayag siyang kanselahin ang iba pang planong kalokohan laban sa bagong guro para lang iligtas si Eric sa kahihiyan. Bukod pa rito, ayaw rin niyang salungatin si Heidi, tulad ng karamihan sa mga lalaki sa klase. Ngunit ang totoo, hindi siya sigurado kung iyon ba ang tamang desisyon. Ang bagong guro ng klase, si Ginoong Ambrose, ay tila nagdulot ng malaking pagbabago sa mga estudyante. Sa loob lamang ng 5 minutong presensya sa silid-aralan, naimpluwensyahan na niya ang kanilang mga plano. Kinansela ang mga prank na orihinal nilang inihanda para sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi buo ang pagkakaisa ng klase. Ang bawat isa'y may sariling opinyon kung paano haharapin ang sitwasyon, at nagsisimula na silang maghinala sa isa't isa. Si Heidi, na napakapopular sa klase, ay tila may sariling plano. Agad siyang tumakbo palabas para sundan si Ginoong Ambrose. Kung mananatiling watak-watak ang Class 6 na baitang, mas madali silang mapapasunod ng kanilang bagong guro. Magiging mahirap para sa kanila na muling magkaisa upang maghasik ng gulo tulad ng dati. Sa opisina ng Oak Ridge High School. Nakaupo si Leonard sa opisina, taglay ang labis na kasiyahan at pagmamataas. 5 minuto lang ang itatagal ng bagong guro sa ika-6 na baitang, ani niya habang nagmamalaki. Tila magkakaroon siya ng napakaraming problema sa kanila, dagdag pa niya habang nakangisi. Balita ko, may plano ang klase na gumanti sa kanya, wika ni Billy na mayabang ang tono. Kung ganon, siguradong hindi siya magtatagal sa paaralang ito. Hindi ba't sinabi niya na kung may aksidenteng mangyari sa Class 6 na baitang ngayong araw, aalis siya kaagad? Maraming guro ang nag-aabang din kung paano haharapin ni Alex ang klase. Karamihan sa kanila ay hindi maganda ang impresyon kay Alex, itinuturing siyang mayabang, at mukhang nasisiyahan silang makita siyang mabigo. 5 minuto pa lang siya sa klase nang lumabas na agad. Paano pa niya magagawang ipakita ang mukha niya sa harap natin? Tanong ng isang guro. Palagay ko, masyado pa siyang bata. Bagong graduate lang, kaya baka wala siyang sapat na karanasan para harapin ang klase, mungkahi ng isa pa. Ang mga estudyante sa Class 6 na baitang. Mga mababagsik yun. Hindi tama na ipadala ang isang bagong guro doon. Para lang pinapasok ang isang tupa sa lungga ng mga leon, sabi ng isa pang guro. Kung tatanungin niyo ako, alam niyang nabigo na siya, kaya't hindi na siya magpapakita sa atin, ani ng unang guro. Palagay ko, tumakas na siya. Samantala, ramdam ni Alex ang bigat ng tingin ng lahat habang nasa labas ng silid-aralan ng Oak Ridge High School. Tila lahat ng tao'y nakatingin sa kanya, bumubulong at nag-uusap-usapan tungkol sa kanya. Ngunit pinili niyang baliwalain ang mga ito. Narito lang ako para protektahan si Heidi. Wala nang iba pang mahalaga, sabi niya sa sarili. Nakilala ni Alex si Heidi, ngunit kanina pa ito nakaupo sa likuran ng klase, nakatitig sa kanya na para bang hindi siya kilala. Hindi man lang ito gumawa ng kahit anong pagsisikap para kausapin siya, at medyo nagtaka siya. Naputol ang kanyang iniisip nang marinig ang tinig ng isang dalagitang tumatawag sa kanya. Alex, sandali lang. Hintayin mo ako. Paglingon niya, nakita niyang papalapit si Heidi, habol ang hininga. Heidi, ikaw ba yan? Tanong ni Alex habang pinagmamasdan ito. Sumagot si Heidi, oo,
Pero hindi ko inasahan na makikita ulit kita, Alex. Hindi ko alam na isa ka ng guro. Si Heidi ay talagang kaakit-akit. Bagamat isa pa lamang siyang estudyante sa high school, ang kanyang tindig at kagandahan ay maihahambing sa mga dalaga. Ang kanyang mukha ay parang porselanang manika, may ngiting kay ganda, at tinig na hinahangaan ng lahat. Ngunit hindi ito ang umagaw ng atensyon ni Alex. Sa halip, ngumiti siya ng magalang at sumagot, "Hindi naman talaga ako guro, pero nagbago ang mga bagay nang hindi inaasahan." Habang pinagmamasdan niya ang ekspresyon ni Heidi, napansin niyang tila walang kaalam-alam ito na may nagbabantay sa kanya. Ang inosenteng tingin nito ay nagpakita na hindi nito naiintindihan ang tunay na dahilan ng kanyang presensya. Nagtataka si Alex kung paano niya ipapaliwanag ito nang hindi siya magmumukhang kakaiba. "Heidi," sabi ni Alex ng seryoso, tinutulak ang mga salitang nagpapahiwatig ng pagiging malapit, "hindi tama na pag-usapan natin ang mga personal na bagay tulad niyan." Ngunit si Heidi, na tila sanay sa pagkuha ng atensyon, ay ngumiti ng malandi, hindi nababahala sa malamig na tugon ni Alex. "Huwag kang masyadong seryoso, Mr. Ambrose." "Nagtatanong lang naman," sagot niya habang bahagyang pinalilipad ang kanyang buhok sa balikat. Napansin ni Alex na kailangan niyang mag-ingat. Ang simpleng biro o palitan ng salita ay maaaring magbigay ng maling impresyon, lalo na sa isang bata tulad ni Heidi na tila masyadong mapanuri sa kanyang mga kilos. "Ang mahalaga ngayon ay mag-focus ka sa iyong pag-aaral, hindi sa mga personal na bagay ko," tugon niya. Ang tono ay maingat ngunit malinaw. Hindi nawala ang ngiti ni Heidi. "Okay, Mr. Ambrose. Pero tandaan mo, hindi mo maitatago ang mga sikreto mo sa akin." Napalunok si Alex at piniling huwag nang magkomento. Malinaw sa kanya na si Heidi ay hindi simpleng estudyante, may kakaiba sa paraan ng kanyang pag-iisip at kilos. At bagamat parang biro lang ang kanyang mga tanong, alam niyang may mas malalim itong motibo. Sa kabila ng pagiging matapang at palabiro ni Heidi, nakikita ni Alex ang lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Lalo na nang mabanggit nito ang tungkol sa kanyang ama, si Dr. Benedict Rills. Alam niyang kailangan niyang mag-ingat, hindi lamang sa pakikitungo kay Heidi kundi pati na rin sa mga bagay na maaaring matuklasan nito tungkol sa sitwasyon ng kanyang ama. Naputol ang kanilang usapan nang dumating ang ibang estudyante. Tahimik na napabuntong hininga si Alex, umaasang magiging maayos ang araw. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang hindi magiging madali ang lahat, lalo na kapag si Heidi ang kasama. "Hindi mo dapat tinatanong ang mga ganyang bagay," mariing sagot ni Alex. "Kung gusto mong malaman, nasa isang relasyon na ako." Sinadya niyang linawin ito upang matiyak na alam ni Heidi na hindi siya available. "Yung magandang babae na kasama mo noong isang araw?" tanong ni Heidi, walang pag-aalinlangan. Tinuturing niyang kaibigan si Alex, kaya't komportable siyang magtanong ng personal na bagay. "Dapat ay iniintindi mo ang sarili mong buhay," pag-alit na sagot ni Alex. Sinaway niya ito ng mahigpit, pagkatapos ay iwinasiwas ang kamay bilang hudyat ng pagtatapos ng usapan at tumalikod na para umalis. Kung hindi lang sa responsibilidad niyang protektahan si Heidi, matagal na sana niya itong iniwasan. Ang kilos at ugali nito ay hindi naaayon sa nararapat. "Pasensya na, Mr. Ambrose," sabi ni Heidi, tila nagtatampo. "Bakit ka galit na galit?" Napahinto si Alex saglit, ngunit napagdesisyonan niyang magpaliwanag ng maayos. "Kailangan kong sabihin sa'yo na mula ngayon, dapat lagi kang nasa tabi ko. Kakain tayo ng sabay, mamumuhay ng sabay, at papasok ng magkasama sa paaralan. Sa susunod na 3 buwan, hindi ka dapat mawawala sa paningin ko. Naiintindihan mo ba?" Nanatiling tulala si Heidi, litong-lito sa mga sinabi ni Alex. "Anong sinasabi mo? Bakit?" Napaisip si Alex at napagtanto na mas mabuting sabihin na ang katotohanan. "Ang ama mo ang nag-utos sa akin na alagaan ka." "Talaga?" "Hindi ako naniniwala," mabilis na sagot ni Heidi. "Ang papa ko.
Hindi kailanman nagmalasakit sa pamilya namin. Tanging trabaho lang ang mahalaga sa kanya. Ramdam ni Alex ang kirot sa tinig ni Heidi. Alam niyang hindi magiging madali para rito ang tanggapin ang sitwasyon, lalo na tila matagal nang nasanay si Heidi na hindi pinapansin ng sariling ama. Ngunit alam din niyang hindi niya maaaring bitawan ang responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya, kahit gaano pa ito kahirap. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.